Alright, so it seems like you guys want to see how I usually answer my machine problem activities, kaya I decided to create this follow-up video to give you a better understanding kung paano natin masasagutan ng maayos yung mga machine problem assessments natin. I'll be using the same machine problem example na pinakita ko sa video na yun, and I will guide you through step by step kung paano natin ito masasagutan. Also, I'll be including some tips and advices na hopefully makakatulong sa inyo in answering your future activities, so stay tuned for that. Kaya kung gusto mong matuto, magkaroon ng experience, o maging ready sa mga upcoming assessments ninyo, watch until the end of this video. With that being said, let's start answering our machine problem activity. Okay, for example, ganito daw yung machine problem or activity na pinagawa sa inyo ng prof ninyo. Take note lang na posibleng maiba yung layout or itsura ng activity ninyo kasi nadepende talaga yan sa mga universities and sa mga professors ninyo. Anyways, kailangan daw natin gumawa ng isang Java program na i-compute yung area and yung perimeter na isang rectangle after magbigay ng length and width si user. Now, before we answer or do anything sa activity na to, lagi nyo munang tatandaan yung tip na binigay ko sa naunang video, which is understand the machine problem first. What is the input, what is the output, and what is the process? Pag binasa natin yung instructions, makita ninyo na dapat daw i-display natin yung area and yung perimeter of a rectangle. Now, every time na may makita yung keyword na display or may dapat kayong ipakita, ang tawag natin doon ay output. In this case, yung area and yung perimeter natin. Tapos, dapat daw hingin ni program yung length and yung width kay user. Pag may hiningi naman tayo kay user, ang tawag natin doon ay input. In this case, yung length and yung width. For the process, we have to ask ourselves, paano ba natin makukuha yung area? Paano ba natin makukuha yung perimeter? Now, hindi ko naman alam kung paano sila kunin. Hindi naman in-indicate sa document na to. And hindi ko naman rin kabisado yung formula nila. So, anong ginagawa ko? Nag-search lang ako sa Google. So, pupunta lang ako sa Google, then ito-type ko area of a rectangle formula. Then, dito malaman na ito pala yung way para makuha natin yung area sa program natin. Ipagta-times lang natin yung width sa length to get the area. Same thing with the perimeter. Ta-type ko lang perimeter of a rectangle formula and malalaman na agad natin yung formula for the perimeter. With those in mind, alam na natin kung paano makuha yung area and yung perimeter sa program natin. Sila kasi yung output natin eh. In other words, alam na natin yung process for this machine problem activity. If you want, pwede mo din ilagay sa notepad yung mga na-identify nating input, output, and process kasi gagamitin natin sila later on. But regardless, tapos na tayo sa first and crucial step natin, which is understanding the machine problem first. Ang next natin gagawin ay sagutan itong flowchart kasi palagi kong sinasagutan yung mga machine problems ko from top to bottom. Kaya this is what I usually answer first. Every time nagagawa ko na isang flowchart, I always use this application called YEdGraph Editor kung saan pwede kang gumawa ng mga graphs and diagrams for free. I'll include a download link in the description down below if you also want to use this application. Anyways, open up the app, click new document, tapos dito sa may right side sa palette window ninyo, minimize niyo yung shape nodes, then maximize niyo yung flowchart. Dito natin makita yung mga different shapes na ginagamit natin in flowcharting which has their own use, purpose, or meaning depende sa kailangan natin gawin. Unahin muna natin yung capsule shape. Ang tawag dito ay terminator which indicates the start point and end point of a program. Now, in every program, meron tayong start point and end point. So, kailangan natin ng two capsule shapes to indicate those points. Now, right-click nyo yung shape, tapos click nyo edit label, tsaka kayo mag-type nung start at tsaka nung end labels natin. After natin magawa yan, gumamit naman tayo ng hexagon shape where we will initialize the values of our variables. By the way, kung ang tawag natin sa capsule shape kanina ay terminal or terminator, ang tawag naman natin sa hexagon shape ay preparation. So, ano ba yung mga variables? Well, ito yung mga nakuha natin kanina sa input, output, and sa given. Sila yung mga length, width, area, and perimeter. Now, itong mga to, sila yung ilalagay natin sa loob ng preparation or sa hexagon shape natin. So, ilagay na natin. So, edit label nyo lang ulit. So, yung length is equals to 0. Yung width is equals to 0. Tapos, si area is equals to 0 as well. And si perimeter is equals to 0. Kung mapapansin ninyo, hindi na whole words yung linagay ko dito. Single letters na lang. That's for readability at para magkasya sila sa loob ng shape. Isa pang mapapansin ninyo is lahat ng variables natin ay may values na 0. Bakit? Let's start with our input variables, our length and our width. Sa input variables kasi, wala pang linalagay si user. Hindi pa siya nag-i-input ng kahit ano. So it's normal for us to set them to 0 muna for now.
Sa output variables naman, kay area and perimeter, wala pa naman tayong kino-compute eh. Mamaya pa ito magkaroon ng values kapag nakapag-provide na ng input si user at kapag nakapag-compute na yung program natin. So, isaset muna natin sila as 0. Nakalimutan ko pala sabihin, pero para ipag-connect yung dalawang shape, i-click nyo lang yung shape and then i-drag nyo siya to another shape to connect them with an arrow. Ngayon, gagamit naman tayo ng parallelogram, also known as input/output, kasi dito natin hihingin yung input kay user. Lagi tayo nagsisimula sa keyword na input in all caps, followed by the variables na gusto natin hingin ng input galing kay user. In this case, yung length and yung width. After natin makuha yung input galing kay user, pwede na natin i-compute yung area and yung perimeter natin. For that, gagamit tayo ng rectangle shape, also known as processing, kasi dito natin ginagawa lahat ng processes ng program natin. So since identify na natin kanina kung ano yung mga processes natin, pwede natin i-copy-paste na lang to sa loob ng shape, tapos medyo ayusin natin yung format. So sasabi natin dito, para makuha yung area, times lang natin yung W times length, and para makuha yung perimeter, gagawin lang natin is length plus width times 2 lang. And then, meron na tayong process para sa program na to. Mako-compute na natin yung area and yung perimeter, which is our output variables. Kung na-compute na natin yung output variables natin at meron na silang values, all we have to do is to display them. So, gagamit lang ulit tayo ng parallelogram kasi nga ang ibig sabihin nun is input/output, diba? And instead of input, ang ilalagay natin dito ay display and then followed by our output variables. In this case, area and perimeter. Once na connected na yung flowchart natin, dito natin malalaman yung logic ng program natin. Dito natin malalaman kung ano ba yung ginagawa ng program natin. So, sasabi dito na dito daw yung start point ng program natin and then mag-initialize siya ng variables such as the length, the width, area and perimeter and set them all to 0. And then mag-input daw si user dito ng length and width. And then dito tayo magkakaroon ng process para i-compute yung output variables natin. Once na na-compute na natin sila, display lang yung area and perimeter and then end the program. Ang tip ko lang kung first year student ka, wag mo tong tutulugan kasi this really builds your logic eh. Tapos napaka-simple pa lang nitong program na to. Wala pa tayo sa iteration, wala pa tayo sa conditional programs, and wala pa tayo sa mga methods and the likes. So napaka-basic pa lang talaga nitong pinapakita ko sa inyo. But we all have to start somewhere naman. So okay lang kung beginner ka pa lang or hindi mo pa masyadong gets itong flowcharting. Anyways, pag tapos na kayo, click file, then export, then save nyo lang siya kahit saan. Papangalanan ko siyang flowchart. Save, then okay. Then it should be saved by now. Ito yung sinave nating file, open lang natin siya. And as you can see, ito yung ginawa nating flowchart kanina. All we have to do is to paste this into our Google Docs. Once na nasa Google Docs na tayo, scroll down, tapos burahin natin to, insert, image, upload from computer, then hanapin nyo lang kung saan ninyo sinave yung flowchart ninyo. So, piliin lang natin yan, minimize it a little bit, and there we go. We now have our flowchart for this machine problem activity. After ko magawa yung flowchart, pseudocode na agad yung ginagawa ko kasi napakadali ng gumawa ng pseudocode kapag meron ka ng flowchart as your basis. So usually, pag gumagawa ko, palaging nasa gilid yung flowchart para ma-compare ko sila habang gumagawa ko. Tapos sa pseudocode, sinisimulan ko siya parati sa start and end parang sa flowcharting lang kanina. Then sa loob dito, pinipindot ko yung tab sa keyboard ko to create an indentation. Kasi remember, sa pseudocode, titry natin gayahin yung ginagawa natin sa actual programming. And sa actual programming, gumagamit tayo ng mga indentation. So keep that in mind. So for our initialization, ang keyword dito is set. Set natin yung mga variables natin, length, width, area, and perimeter to 0. Kasi lahat naman sila ay 0. Next is our parallelogram. So dito halos kopyahin mo lang input, length, width. And then for the process, ang keyword dito na ginagamit natin is find. Find width times L. Hindi na tayo gagamit ng symbols dito, guys. And assign to area. Ganun din sa isa for the perimeter. Find length plus width times 2 and assign to perimeter. And for the display, halos parehas lang din. Halos kahit kopyahin mo na yun, okay lang. Display, area, and perimeter. And there we go. Meron na tayong pseudocode for this program. Sabi ko sa inyo, madali nang gawin itong pseudocode pag meron na kayong flowchart eh. So always do your flowchart first before you do your pseudocode. If I were you, okay? But it's down to personal preference naman. Anyways, pag nagawa nyo yung pseudocode nyo, punta lang kayo sa Google Docs niyo, tapos delete nyo to, insert, and then table yung ginagawa ko dito, then one by one.
Tapos sa loob ng table na to, dito ko ipipaste yung mga nagawa kong pseudocode. So copy ko lang to, and then dito sa loob, ipipaste ko lang siya, like that. And kung makita ninyo, kahit yung indentation, nakopya na dito sa table. So there we go. We have our pseudocode for this machine problem activity. Now, para sa pinakahihintay ng lahat, source code. Eto na yun. So dito sa taas, kung makita niyo sa instructions, ang sabi is gumawa tayo ng source code file na may pangalan na lastname_lab1.java file extension. So gawin lang natin to sa isang folder natin. So sa folder natin, right click lang, click new, tapos text document. So i-paste lang natin yung format na binigay sa atin. Then ang kailangan lang natin palitan dito is yung last name. So lalagay ko lang last name ko, Labagis, and then hit enter. And click yes. So ang malaga dito is meron tayong .java na keyword. Kasi ito yung file extension na nagsasabi na itong file na to, Java to. So ayun, it's very important na meron kayong ganito sa dulo ng file name ninyo. Okay, so pag inopen ninyo yung Java file na ginawa natin, syempre blanco yan. Wala kang makikita na nakalagay dyan. The very first thing na kailangan natin gawin in most Java source codes ay i-type ang public, class, tapos yung file name ng mismong Java file na ginawa natin. In my case, labagis_lab1. Kung mapapansin ninyo, hindi ko na sinama yung word na .java dito sa tinype natin. Bakit? Kasi ang tawag doon sa .java na nakalagay sa actual file name natin is a file extension and hindi natin siya kino-consider as part of our file name. Another thing you need to understand is that Java is case sensitive. Anong ibig sabihin nun? Kunwari, yung surname ko sa actual file name natin is in lowercase format. Ibig sabihin, small letters silang lahat. Kung naka-lowercase format yung surname ko sa actual file name natin, dapat ang ilalagay ko din dito is in lowercase format as well. Parang ganito. Kung ano yung nakalagay sa actual file name ninyo, yun din ang ilalagay ninyo dito. Dapat eksakto, walang naiiba. So, ibalik lang natin siya sa kanina. Then after that, maglagay tayo ng opening and closing curly brackets, then press enter lang. Tapos optional lang to, but I like to put this opening curly bracket dito sa ibaba para mas maayos siya tignan. And kung mapapansin niyo dito sa line 3, automatic nang linagyan ni Notepad++ ng indentation yung pagtatypan natin. Ito yung sinasabi ko sa inyo na ginagaya natin kapag gumagawa tayo ng pseudocodes, yung indentations in actual programming. Now, dito sa loob, maitatype tayong parang magic word or sentence na linalagay natin in every Java source codes. Ang magic sentence natin ay public, static, void, main, opening and closing parentheses, string, tapos opening and closing square brackets, and then args. Now, alam kong naguguluhan kayo kung anong ibig sabihin nito. But as beginners, isipin nyo na lang muna na ito yung magic sentence natin sa Java that allows us to execute commands sa source codes natin. Ito yung katumbas ng abracadabra magic word na ginagamit ng mga magicians every time na may ikaas silang spell. So, ayun na lang muna yung analogy na isipin ninyo for this line of code as a beginner. After that, maglagay lang ulit tayo ng opening and closing curly brackets parang sa kanina lang. Then dito sa loob natin ilalagay lahat ng commands, instructions at processes na gusto natin gawin ng program natin. Now, since meron naman tayong pseudocode na nagawa kanina, gawin natin siyang basis or guide sa paggawa ng source code natin. So from our notepad earlier, copy and paste lang natin sila into our source code. Ngayon, kailangan natin silang gawing comments kasi nga guide lang sila and dapat hindi sila mabasa ng program natin kasi magkakaroon tayo ng errors. Hindi naman kasi alam ni program kung anong ibig sabihin ng mga to eh. So para maging comments sila, maglagay lang kayo ng double forward slashes to turn them into what we call a single line comment. Ang mga comments, hindi yan binabasa at kino-compile ni Java. Andyan lang talaga sila to act like notes for us programmers. Now, for the first part of our source code, mag-initialize muna tayo ng mga variables sa program natin, starting with our length variable. Ang format or structure na sinusundan natin kapag gumagawa tayo ng variables ay data type, variable name, equal sign, value, and semicolon. Ngayon, kailangan muna natin malaman kung anong data type ang gagamitin natin. And to do that, kailangan natin bumalik sa problem statement or instructions ng activity natin. So, di ba kailangan natin ng length and width inputs galing kay user para makompute ni program yung area and perimeter natin? Well, hindi lang naman puro whole numbers yung pwedeng i-input ni user sa program natin eh. Pwedeng decimal numbers din, like 3.1, 66.2,
and the likes. So, kung kailan natin mag-store ng mga decimal numbers, gagamit tayo ng float data type to store floating point numbers. Pag integer kasi yung ginamit nating data type, lahat ng inputs ni user ginagawa niyang whole numbers. For example, in-enter ni user 3.1 para sa length variable natin. Kung integer ang data type na ginamit natin, magiging 3 na lang siya, which we don't want to happen. Marami pa tayong data types na pwedeng gamitin such as string, double, boolean, and others depending sa kung anong value ang kailangan nating i-store. Next, dito sa variable name natin, instead ng letter L ang ipapangalan ko sa kanya, gagawin ko siyang length as a full word. Bakit di ko na lang gayahin yung mga single letters na ginawa ko sa flowchart and sa pseudocode ko? Well, pag dumating kasi kayo sa point na sobrang dami nang naalagay sa source code ninyo, mahirapan na tayong maintindihan kung anong ibig sabihin ng letter L variable na yon. Length ba yon? Liter? Luminescence? It's hard to know. It's confusing. Kaya as a tip, always name your variables as something descriptive pagdating sa source codes ninyo. Iwasan ninyong gumamit ng mga single letters. And for the value, iset na lang natin siya as 0 kasi yun yung naka-indicate sa pseudocode na nagawa natin. Now, anong ibig sabihin nitong semicolon sa dulo? Well, in-indicate lang niya kung saan nagtatapos itong instruction na to. Think of it as a period sa isang sentence. For example, hi, my name is Ralph. Isipin niyo na pag walang period sa dulo ng sentence niyo, hindi kayo papapasukin ng English teacher niyo dahil sa wrong grammar or punctuation. Ganon din sa Java. Pag wala kayong semicolon sa bawat dulo ng instructions ninyo, magkakaroon kayo ng error. Isa to sa mga pinaka-common na mistakes na nagagawa ng mga programmers, both beginners and experts, kasi nakalimutan nila maglagay ng semicolon sa dulo. So ngayon pa lang, always practice ending your instructions with a semicolon when using Java. Anyways, let's just do the same for the rest of our variables, our width, area, and perimeter. Next up, gagawin na natin yung input functionality sa program natin para mapag-input si user ng value sa length and width variables natin. So, mag-display muna tayo ng message na sinasabihan si user na mag-enter ng numbers sa program natin. Ang command para mapag-display tayo ng message ay system.out.print opening and closing parentheses, double quotation mark sa loob, and don't forget your semicolon. Tapos, sa loob ng quotation marks natin, dyan natin nilalagay yung message na gusto nating ipakita ay user. Ang ilalagay ko ay enter the length of the rectangle. Tapos, colon and space. Ngayon, message pa lang yan. Hindi pa pwedeng mag-enter si user ng kahit anong value sa program natin. So, paano natin gagawin yun? We will use what we call a scanner class. Ito yung nag-aalaw sa atin to receive inputs galing kay user. So, sa pinataas, i-type ninyo import java.util.scanner and semicolon. Dapat naka-uppercase itong letter S sa scanner natin. Kapag nakapag-input na tayo ng scanner class or package dito sa program natin, makaagawa na tayo ng tinatawag nating scanner object. Ito na yung mismong component ng scanner class natin na nagre-receive ng user input. So just before we initialize our variables, i-type lang natin scanner new scanner opening and closing parentheses system.in, and don't forget the semicolon. You can change this scanner to whatever you want kasi yan yung parang variable name natin for this object. Kapag napag-import na tayo ng scanner class at naagawa na rin tayo ng mismong scanner object natin, pwede na natin siyang gamitin to receive inputs from users. So, kunin lang natin yung length variable natin, equal sign, tapos gamitin natin yung scanner object natin by calling its name scanner dot next float opening and closing parentheses and semicolon. Nagbabago itong next float keyword na to depende sa data type na kailangan ninyo. For example, since float data type ang length variable natin, next float ang gagamitin ko. Kung integer yung data type niyan, dapat next int ang gagamitin ko, and so on and so forth. Then, gayahin lang natin siya for our width variable by copying and pasting, and instead na length ang kunin natin, gawin natin siyang width. And there we go! Pwede na mag-input si user ng values for our length and width variables using our scanner object. So, since by this point sa program natin, meron na tayong values for our length and width variables, all we have to do now is to tell our program to do some computations para makuha yung values ng area and perimeter variables natin. Unahin muna natin si area. Para daw makompute siya, tawagin natin yung area variable natin, equal sign, then width, asterisk, length, and semicolon. Same thing with our perimeter. Tawagin lang natin yung perimeter variable natin, equal sign, then sa loob ng parentheses, length plus width,
and times 2 lang dito sa may labas. With that, i-compute na ng program natin yung area and perimeter variables natin using the values from our length and width variables. The very last thing we need to do in our program is to, syempre, display an output. Pakita natin kay user sa dulo kung ano yung naging result sa computation ng program natin. Kasi remember, gumagawa tayo ng simple area and perimeter calculator para sa program na to. We want to see the results. So to do that, gamitin lang ulit natin yung print commands kanina. Type nyo lang system.out.println, opening and closing parentheses, double quotation marks, and semicolon. Tapos, itype nyo sa loob, area, colon, space, plus, yung area variable natin. Okay, baka magtaka kayo, ano yung nangyari dito? Para saan yung plus sign? Ba't ganyan yung itsura niyan? Let's break it down. Yung nasa left na nasa loob ng quotation marks, ang tawag natin dyan ay string literal. Literal na ipiprint natin itong word na area na may colon sa dulo. Tapos ano yung plus sign na may kasamang area variable natin? Ang tawag dyan ay concatenation. Pinagsasama lang natin yung string literal natin or yung word na area sa value ng area variable natin. Also, kung mapapansin ninyo, println ang ginamit kong command at hindi print. Bakit? Sa println kasi, after niyang i-print yung text, sa susunod na line na naman di-display yung mga succeeding outputs or messages natin. Kumbaga, parang nag-press ng enter sa keyboard mo habang nagtatype. Whereas, sa print command, walang nag-generate na line break. Parang ang nagtatype pero never kang pupindot ng enter button sa keyboard mo. Nasa isang line lang lahat ng tinatype mo. Alam ko magulo itong lahat at mahirap silang intindihin, pero makita nyo mamaya kung ano yung magiging output nitong mga pinagagawa at pinagsasabi natin. Anyways, let's just do the same with our perimeter. Display lang din natin siya. Same syntax lang naman sila, so just copy and paste, then instead na area, gawin natin siyang perimeter. With that, na-complete na natin yung program natin. Gumawa tayo ng variables to hold our values, gumamit tayo ng scanner class to accept user input, pinag-compute natin yung program natin, and gumamit tayo ng commands to display the results of our program. All we have to do is to copy everything and then paste natin siya sa Google Docs natin. Once na nasa Google Docs na tayo, delete this, click insert, table, and then one by one, parang sa pseudocode lang natin. And then, i-paste natin yung code natin dito sa loob ng table. So, ayan magiging itsura niya. Then, ayusin lang natin yung layout niya or format. And then, there we go. Meron na tayong source code for our machine problem activity pasted in our GDocs. So, paano ba natin matatest or marurun itong Java source code natin? Ito muna gawin ninyo. Pinutin ninyo Ctrl+S sa keyboard ninyo to save your source code. Once that you are done with that, bumalik kayo sa directory or sa folder kung saan ninyo sinave itong Java file ninyo. Once na nandito na kayo sa folder kung saan ninyo sinave yung Java file ninyo, pindutin nyo itong parang search bar na to, and then i-delete nyo lahat ng naalagay dito. And then i-type ninyo CMD and then press enter lang. May lalabas dito na command prompt kung saan magta-type pa tayo ng further commands. So, ang ita-type muna natin dito is Java C space, yung file name nung Java natin, yung Java source code natin, in my case, labagis_lab1.java, and then press enter. So, ayan. Dapat gagawa siya ng .class file dito sa folder mo with the file name na ginawa mo din for your source code. Ano ibig sabihin ng Java? Kino-compile natin yung nagawa nating source code into machine code or into language na maintindihan ng computer. Okay? Kasi yung mga pinagtatype natin sa .java source code dito sa Notepad++, hindi yan maintindihan ng computer. Tandaan nyo, yung computer nag-iisip by ones and zeros. So, okay? Hindi siya gumagamit ng natural language or English language. Pag in-enter natin yun, nakita natin na gumawa siya ng .class file, which is yung file nga na readable by the machine or the computer itself. So, after that, kailangan natin i-type Java, yung file name, okay, lab1.java. Yun ulit, yung file name ng source code natin, .java. So, ito naman, pag Java lang, ang ibig sabihin niya is i-run niya na itong source code na to. Ngayon, mag-run siya kasi naagawa na tayo ng .class dito sa folder natin. Okay? Dapat same directory sila. Dapat same sila ng lugar kung saan sila na-save. Now, pag press natin yung enter,
tignan nyo mangyayari. Gagana na yung program natin. So, let's maximize this and then let's test our program. So, try natin 5.3 for the length and then sabihin natin 2. So, ito yung maging results. Area 10.6. So, i-breakdown natin yung naging output. Naalala ninyo, di ba doon sa scanner natin, bago tayo mag-scanner, naglagay tayo ng system.out.println. Ito yun, no? Ito yung prompt or message na linagay natin kanina. Tapos, may space pa dito. Tapos, etong place na to, dito tayo gumamit ng scanner object. Tapos, inassign natin sa length. Dito kasi tayo nagtanong kay user na maglagay siya ng input for the length. Same thing with the width. Gumamit din tayo ng system.out.print and then yung scanner din natin. And then, dito sa output part natin, doon sa pinakadulo, kung naalala ninyo, gumamit tayo nung concatenation na sinasabi natin. Pinagdikit lang natin yung word na area semicolon na may space with the value nung na-compute nating area, which is in this case 10.6. Same thing with the perimeter. Nakuha natin na 14.6 daw yung value niya. So, eto na yung magiging sagot natin for our sample run. Kasi di ba nga, screenshots lang yung kailangan natin doon. So, to do that, i-copy na natin yung naging output natin dito sa command prompt. So, paano magawa yan? So, pinutin nyo lang print screen sa keyboard niyo. Pag pinindot nyo yan, bumalik lang tayo sa GDocs to paste that into our document. Once na nasa document na tayo, delete nyo lang to and then press Ctrl V. And then, ayan na. Ayan na yung output natin na nakuha natin from the command prompt. So, there we go. Meron na tayong sample run na nagawa and ayan, it proves na gumagana yung code natin and may nagawa talaga tayo. So, I have another tip kung paano ninyo mache-check kung tama ba yung nagawa ninyong program. So, kung isang calculator yung nagawa ninyo or pinagawa sa inyo sa machine na problem activity ninyo, punta lang kayo sa Google, then type nyo lang area of a rectangle calculator. And then, marami kayong makikitang calculator online na pwede ninyong gamitin. So, gamitin lang natin tong kay Omni Calculator. Then, verify natin na tama yung naging output natin doon sa mismong program natin. So, sabi natin, di ba yung in-input natin na length is 5.3. So, lagay natin 5.3. And then, dito sa width, lagay natin 2. So, hopefully, tama din yung maging output nito sa nagawa natin kanina. So, yung area daw natin is 10.6. So, check natin. Okay, 10.6 din. And then, perimeter 14.6 and 14.6 din yung nakuha natin sa mismo nating program. So, ayun lang yung tip ko to validate or check your output. And that goes to show na tama yung nagawa natin and we have nothing to worry about. Sana. So, akala ninyo tapos na yung machine problem activity natin? No. May gagawin pa tayo. Itong lintik na reflection na to. Sa reflection, gagawa kayo ng essay. Okay? Not necessarily na sobrang haba, but it must be coherent and it must be valuable. Okay? Huwag nyo lang to imema. So, ano bang linalagay natin sa reflection? Dito linalagay natin yung challenges na na-face natin while doing the machine problem activity. Ano yung mga learnings na natutunan natin throughout our journey of answering that activity, and ano yung mga key takeaways as well as yung mga reflection na nakuha natin while doing the machine problem activity. So, I'm gonna type real quick yung naging reflection ko dito sa activity na to, and I'll get back at you kapag tapos na ako dito. Alright, hi, Ralph from the future here. Medyo napaba lang yung explanation ko dito, but essentially, sinabi ko lang dito na importanteng mabanggit mo yung mga naging challenges and difficulties mo while solving the machine problem, yung mga specific solutions and approach na ginawa mo to solve those problems, and yung mga naging new learnings and key takeaways mo after solving the machine problem. And additionally, just a small detail lang, I always end my reflection with a summary and a positive note about the activity. Ang tip ko lang dito is, hindi mo kailangan magsulat ng 3 pages worth of essay para lang sa reflection mo. You just need to be honest, coherent, and concise with everything that you have to say for this activity. Binabasa din to ng mga prof ninyo. So wag nyo lang gawing mema yung reflection ninyo, and wag nyo din silang bigyan ng essay patungkol sa talambuhay ninyo. That concludes my demonstration kung paano ko ginagawa yung machine problem activities ko nung first year ako, and this certainly served a good learning experience and a good fundamental sa programming journey ko. So hopefully lahat ng
ng mga nabanggit kong tips, advices, lahat ng mga tutorials or, step-by-step process na pinakita ko sa video na to, hopefully makatulong sila sa inyo. And sana masagutan ninyo yung mga future machine problem activities inyo with flying colors and with coherence and just best practices na in-explain ko sa video na to. If you've made this far in the video, please subscribe to my channel and let's keep this channel growing. Like this video for the YouTube algorithm. Share this video with your college friends. Maybe nasa first year kayo. And comment down below kahit anong gusto nyong i-comment. Like if you've learned something or if you have key takeaways or anything really, any reactions. I really appreciate comments like that. Ayun muna guys. Thank you so much really for sticking around for the entirety of this video. Goodbye, and I'll catch you on the next one. Bye-bye!